sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa iglap na yun, biglang napatindig si Yep-ing, Worry tinamaan ng lintik ng pagkagulat, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkailang at pagtataka, kaya't agad siyang nilapitan ni Xiao Moxu, marahang kumilos na tila hanging malamig na nais magpakalma, kasabay nito, dumampi sa pandinig ni Yep-ing ang malumanay na tinig. Halika rito, mahal kong kapatid, hayaang suriin ng iyong nakatatandang ate ang iyong katawan. Nang marinig yun, halos gumuho ang mundo ni Yep-ing, ang kanyang dibdib ay kumakabog na parang tambol ng digmaan, at pautal-yutal niyang nausal. Ha? Isang pagsusuri ng katawan? Sa sandaling yun, mariing napabulong si Xiao Moxu, ang kanyang mukha'y namumula na worry rosas na bagong sumibol, sa kanyang isip ay naglalaro ang mga salitang puno ng pagkabigla. Magkasingan nyo, hindi ka panipaniwala, sino ang mag-aakalang ang maliit na Qingyan sect ay magbubunga ng 2 junior sisters na may ganitong pambihirang pangangatawan sa iisang panahon, sobra, sadyang napaka-espesyal. At sa bigat ng kanyang tinig ay idinugtong pa, kahit hindi natin malasap ang lahat ng pakinabang, dapat pa rin nating sulitin ang pagkakataon. Samantala, si Yep-ing ay bahagyang napaatras, ang mga mata ay nakapako sa malalaking dibdib ni Xiao Moxu, ang kanyang mukha'y puno ng kaba at pagkailang, at mahinang nagwika. Paumanhin, sino ka nga ba talaga? Lalo pang lumapit si Xiao Moxu, marahang hinawakan ang braso ni Yep-ing, at bahagyang idinikit ang kanyang dibdib, halos mawala ng ulirat si Yep-ing sa biglaang pagdikit na yun, ngunit malumanay ang tinig ni Xiao Moxu, tila awit na pampakalma. Huwag kang mangamba, ako ang iyong senior sister mula sa sect, ako si Xiao Moxu, tawagin mo na lamang akong Ate Xiao. Agad namang tumugon si Yep-ing, ang kanyang mukha'y hindi na maipinta sa sobrang pagkailang, ang kanyang mga mata'y nakapako pa rin sa dibdib ni Xiao Moxu, at pautal-yutal niyang nasambit. Malaking, senior sister, at habang namumula ang kanyang mukha na parang inihaw na lechon, idinugtong pa niya. Narinig ko na mula sa aking master ang tungkol sa iyo, ngunit maaari mo bang lumayo ng kaunti, ang ugnayan ng lalaki at babae ay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang niyakap ni Xiao Moxu, idinikit nito ang kanyang mukha sa dibdib ng dalaga at masiglang wika. Ay naku, ang aking junior brother ay namumula, mas lalo siyang nagiging kaibig-ibig. Sa sandaling yun, halos pumutok ang mga ugat sa ulo ni Yep-ing sa sobrang kaba at pagkailang, at sa isang iglap, hindi na niya nakayanan, damyugo ang kanyang ilong, at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin, bago tuluyang mawala ng malay, mariin niyang nausal. Hindi ko na kayang tiisin pa, sadyang hindi ko na kaya. At nang masaksihan ni Xiao Moxu ang pagbagsak ng ulirat ni Yep-ing, agad siyang napasigaw, puno ng kaba at pag-aalala. Junior brother, makalipas ang ilang sandali, makikita si Xiao Moxu na mariing sinusuri ang katawan ni Yep-ing, idinampi ang kanyang daliri sa noo ng walang malay na binata, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, worry nais niyang silipin ang pinakatagong lihim ng kanyang constitution. Hindi nagtagal, natapos din ang pagsusuri ni Xiao Moxu, at ngayoy mariin niyang napagtanto na ang kanyang mga hinala ay totoo, sa kanyang sarili mariing nagwika. Kumpirmado, ito nga ang constitution ng ama, at sa kanyang tinig ay sumilay ang bigat ng mga tanong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa kanyang presensya, maaaring magkaroon ng pag-asa ang plano laban sa emperador. Patuloy niyang sambit, puno ng alab at paninindigan. Kailangan nating gawin ang lahat upang siya'y mahubog, ang itinagong pamamaraan ay muling may pagkakataong lumitaw sa mundong ito. Sa puntong yun, unti-unting nagkamalay si Yep-ing mula sa mahimbing na pagkakatulog, mariin niyang hinimas ang batok, worry naguguluhan, habang nakatitig sa kanyang senior sister, nang makita ni Xiao Moxu ang kanyang paggising, malumanay siyang nagwika. Junior brother, gising ka na, bahagyang napailing si Yep-ing, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, at mariing nagtanong. Ano ang nangyari sa akin? Walang pag-aalinlangan, tumugon si Xiao Moxu, puno ng kumpiyansa ang tinig. Sinuri ka ng iyong ate at napansin kong matagal ka nang hindi nagpapahinga sa iyong pagninilay. Kanina, ang iyong yang energy ay sumobra at tinamaan ng iyong puso, wala yon, maliit na bagay lamang. Idinugtong pa niya, mabuti ang magsikap, ngunit ang landas tungo sa kawalang kamatayan ay mahaba, huwag mong kalimutan ang balanse ng paggawa at pamamahinga.
Ngunit nang marinig ito, tila iba ang pumasok sa isipan ni Yep Ying, halos yumanig ang kanyang utak sa pagkagulat at pagtataka, at pautal-utal niyang nasambit. Sinuri, ang aking katawan, tama, mariing tugon ni Xiao Moxo, sabay bahagyang paglapit kay Yep Ying, na mula ang mukha ng binata, dumadagundong ang kanyang dibdib sa kaba, idinugtong pa ni Xiao Moxo. Ang iyong senior sister ay masusing nagsuri at nakatuklas ng ilang pambihirang bagay, narinig ko na sina Chang Yu at Luo Chen ay nagturo na sa iyo ng espada at alchemy, sakto, may hawak akong isang hanay ng Dao techniques na akmang-akma para sa iyo, nais mo ba? Halos mapang-anga si Yep Ying, lalo na't halos sumayad sa kanyang mukha ang malalaking dibdib ni Xiao Moxo, mariin niyang sambit, puno ng pananabik. Dao techniques, syempre, nais ko. Bahagyang yumuko si Xiao Moxo, at sa kanyang tinig na malumanay, kasabay ng kaakit-akit ng ngiti at kagandahan, mariin niyang wika. Ngunit tandaan, mahigpit ang disiplina ng iyong ate, kaya't nais kong malaman, kaya mo ba itong tiisin? Nang marinig yun, biglang nagbago ang anyo ni Yep Ying, ngumisi siya ng bahagya, at sa kanyang mga mata ay sumiklab ang determinasyon at kumpiyansa, mariin niyang wika. Kakayanin ko. Idinugtong pa niya, sabay kuyom ng kamao na tila bakal. Kaya kung tiisin ang anumang sakit, basta't may matutunan ako. Sa sandaling yun, mariing nagtanong si Xiao Moxo, may ibang kahulugan at mapang-akit ang tinig. Paano kung ganoong uri ng pagsasanay ang pagdaanan mo? Parang binagsakan ng dambuhalang bato si Yep Ying, natigilan siya sa pagkagulat, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at pautal-utal niyang nasambit. Ha? Ganoong uri, nang makita ni Xiao Moxo ang kanyang pag-aalangan, bigla siyang tumawa ng malakas, bakas sa kanyang mukha ang pangungutya at kasiyahan. Haha, tinutokso lang kita, tingnan mo kung gaano ka natakot, ang cute mo talaga. Napakamot si Yep Ying sa pisngi, namumula ang mukha, at mariing nagwika. Ngunit, senior sister, nangangako ang iyong junior brother na magsisikap ng buong puso at kaluluwa. Sana'y hindi mo ako hamakin dahil sa aking mabagal na pagkatuto. Hindi agad sumagot si Xiao Moxo, bahagya lamang niyang sinipat si Yep Ying, may mahinahong ekspresyon, habang malalim na nag-isip. Mabagal ang isip, ang ganitong uri ng gluttonous spiritual energy constitution ay tatawaging mabagal. Idinugtong pa niya sa sarili, malamang, pakana na naman yun ng matandang tuso, may ginagawang kalokohan. Marahang nag-cross ng mga braso si Xiao Moxo at mariing nagwika. Junior brother, batay sa iyong anyo, marahil ay dumaan na ang iyong katawan sa ilang dosenang pagbabago, hindi ba? Napakunot ang noo ni Yep Ying at mariing tumugon, senior sister, pati yon ay nahalata mo. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Xiao Moxo, seryoso ang mukha. Ako man ay dumaan sa ilang rekonstruksyon, ang sakit ay napakatindi, ayaw ko nang ang alalahanin pa. Idinugtong pa niya, may halong biro, isa kang, munting baliw. Pagkaraan, seryosong tumitig si Xiao Moxo kay Yep Ying at kalmadong nagwika. Junior brother, bagamat alam ko ang kaunting bahagi ng sakit na tiniis mo, hindi ako nag-aalala sa iyong tibay ng loob, ngunit kailangan pa rin kitang paalalahanan, magsikap ka. Kasabay nito, sa ilalim ng kumukutitap na mga bituin, worry sumilay ang larawan ng malawak na mundo. Mariing sambit ni Xiao Moxo. Hindi alam ng karamihan na may paparating na dakilang pagbabago, ang mundong ito ay hindi kasing payapa ng anyong ipinapakita, malapit nang lumantad ang isang malupit na mukha na hindi pa nasalayan kailanman. Idinugtong pa niya, kasabay ng imahe ng mga makapangyarihang nilalang. Sa sinaunang krisis at pagkakataong ito, hindi ang lahi ng tao ang pinakamalakas, anumang oras, maaaring lamunin tayo ng mga demonyo at halimaw. Seryosong tumitig si Xiao Moxo kay Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang alab ng paninindigan. Anumang sabihin ng iyong mga kapatid at mga guro na kulang ka sa talento, tandaan mo ito, hanggat narito ang iyong senior sister, iingatan kita, at titiyakin kung mararating mo ang tuktok ng kontinenteng ito. Kasabay ng dampi ng malamig na simoy ng hangin, mariin niyang idinugtong. Kasabay ng dakilang kapangyarihan ay ang dakilang pananagutan. Kaya't lalo tayong dapat magsikap, huwag mong biguin ang panahong ito, at huwag mong biguin ang iyong sarili. Natigilan si Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat, mariin niyang nausal sa sarili. Marating ang tuktok ng kontinente, ito ang tinig ng isang tagong sekta.
Muling ikinuyom ni Yep-ing ang kanyang kamao, at sa kanyang mukha ay sumiklab ang alab ng determinasyon. Sige, senior sister, magsisikap ako, hindi kita bibiguin. Ngunit biglang lumitaw ang isang paru-paro sa likuran ni Yep-ing, dahilan upang mapalingon silang dalawa. Lumapag ito sa balikat ni Xiao Moxu at naghatid ng ulat sa wikang siya lamang ang nakauunawa. Nang marinig ang balitang yon, biglang tumilim ang kanyang mga mata, bakas sa kanyang mukha ang puot at inis. Sila na naman mula sa Demon God Palace, marunong talaga silang pumili ng oras. Idinugtong pa niya, puno ng pagbabanta, ngayon, titiyakin kong kamatayan ang inyong kapalit. Agad niyang inilabas ang kanyang sandata na kumikislap sa kulay rosas na enerhiya, mariin niyang wika. Junior brother, may mga pasaway na bata lamang akong didisiplinahin, pansamantala, hindi kita matuturuan ng personal. Nang makita ito, halos manlumo si Yep-ing, worry nakakita ng multo, sa kanyang isip ay mariin niyang nausal. Ang aura ng aking senior sister biglang nakakatakot. Walang pag-aalinlangan, idinampi ni Xiao Moxu ang kanyang daliri sa sentido ni Yep-ing, at diretsyong ipinasa ang mga teknik sa kanyang isipan, mariin niyang sambit, iniwanan kita ng talaan ang lahat ng kaalaman ukol sa pagsasanay, maaari ka nang magsimula sa iyong sarili, nang masilayan ito ni Yep-ing, natigilan siya, bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat, at pabulong niyang nausal sa kanyang isip, Supreme Chi Cultivation Technique.